Ayun guys, I am preparing the ingredients kasi magluluto ako ng mixed vegetables with chicken. Ito, pre-boiled na to guys. Neck and anong tawag nito? Chicken breast, okay? So, ang topic natin today ay pagtitinda, okay? I know one OFW who said na nahihiya siya magtinda, okay? So, why are you afraid of selling? Ang mga mayayamang tao sa Pilipinas, ang mga pinakamayayamang tao sa Pilipinas ay nag-umpisa yan guys sa pagtitinda. Okay? Yung family C, di ba? Gokong Way. Karamihan sa kanila pagtitinda-tinda ang pinayaman. So, if you are also entrepreneur-minded like me, of course, the very first thing that you're about to consider is selling. Kasi, sa selling, isang produkto lang, let's say, let's say ito, salamin, binibenta mo. Ito, magkano benta nito sa Quiapo? Or bought this 900 pesos, if I'm not mistaken, okay? So, kung binibili nila ito sa China, ng 500 pesos, sa isang produkto pa lang may kita na silang 400, okay? So, let's say, in a month, nakakabenta sila ng madami. Let's say nakakabenta sila ng 100 piraso nito. Kasi, what if marami sila mga sinusuplayan pa na mga glass shop, di ba? So, ang laki ng kita. Di ba? So, wag natin i-smallin ang pagtitinda-tinda. Right? Wag niyong i-smallin yung pagtitinda-tinda kasi yung pagtitinda ay isang income stream na what we call this, it's a productive asset na pwedeng ikaayos ng iyong buhay, okay? So, ano yung dapat mong gawin para maging ka? Siyempre, you have to think of a product na sa tingin mo papatok sa community nyo. Kasi case-to-case basis yun, what is the demand of the community? Kasi kung nasa probinsya kayo, napakaliit ng circle of customers, right? But if you are here in Metro Manila, napaka-wide ng circle of customer mo. Na sa isang produkto mo, you will have a chance to earn. Yung kinikita mo sa isang araw sa trabaho, siguro kung mga 10 beses, 10 times, pwede mo kitain sa pagtitinda-tinda. Ganun yung guys. So, wag mong i-smallin ang pagtitinda. Okay, so we have to reset our mind. We have to, what we call this, to wash your brain, mind resetting in order for you to think of things that can change your financial status, okay? Kasi marami mahirap ngayon sa Pilipinas kasi bakit? Because of the wrong mindset, nakakahiya magtinda. 'Di ba? Nakakahiya maglako ng panindang ganito. Uy, huwag niyo ihismulin yung mga naglalako-lako diyan. Kasi yung mga naglalako diyan ng mga puto diyan sa kalsada, yung mga kuya na ini-interview ko yung kuya, how much did you earn per day? So they are earning a decent amount, 'di ba? So yun yung craft nila. Minsan kasi passion talaga. Nasa puso din nila. They would love to sell taho. May mga ganun na tao. Makita mo posturado, nagbibenta ng taho. Kung may sila malaking kita nila. Okay? So, huwag nyo i-smallin ng pagtinda-tinda. Sabi ko nga sa inyo, yung mga mayayaman na tao, si Henry C. and family, nag-umpisa sila sa selling sapatos. Diba? Ang iba nga dyan, negosyo lang, imperdibly, imperdibly, doon, maman, imperdibly lang yung produkto. Hindi, maraming bumili, maraming sinusuplayan, di ba? So, change mindset in order for you to change your financial status. Okay? So, thanks for watching.